Eto na mga kabasketball, nakuha na natin yung mga detalye ng kasalukuyang kalagayan ngayon ng ating pambatong si Kai Sotto. Ayon mismo yan sa ating reliable source at yung totoong dahilan kung bakit napabagsak diyan nga sa sahig etong ating pambatong si Kai Sotto. Maging eto pa lang si LJ Peak ay muntik na, no? At si Coach Tim Cone mga kabasketball, may nakahanda na umanong kapalit ni Kai Sotto at maghahanap pa kung sakaling hindi makapaglalaro si Kai kontra sa New Zealand sa February. Kahapon nga mga kabasketball sa naging Game 2 ng laban ng Koshigaya Alpas kontra sa Mikawa Seahorses ay napakaraming mga Pinoy basketball fans ang nag-alala dahil nga sa naging injury ng ating pambatong si Kai Sotto sa first quarter pa lang ng kanilang laban na naging dahilan para tuluyan na ngang hindi makapaglaro si Kai hanggang sa matapos yung Game 2. At natalo nga sila mga kabasketball at dahil nga sa sobrang pag-aalala ng mga Pinoy basketball fans, lalo na ngayong isang buwan na lang yung hinihintay natin, no? Para nga dyan sa rematch ng ating Gilas Pilipinas kontra sa New Zealand, kasi maglalaban na sila sa February mga kabasketball, ay umabot na maging kay Coach Tim Cone yung balita na yan at naitanong nga sa kanya ng media, no? Sa Tiebreaker Times, dyan sa spin.ph mababasa natin yan na kung sakali ba na hindi nga makapaglalaro si Kai Sotto, halimbawa dahil sa injury, ay mayroon na ba siyang nakahandang kapalit or pamalit dito nga sa ating pambatong si Kai Sotto dyan nga sa nalalapit na third window ng FIBA Asia Cup Qualifiers. At ayon kay Coach Tim Cone ay kaya nga nandyan etong Gilas Pilipinas reserve player na si Japet Aguilar na nakahandang pumalit sa mga big man na mai-injured o hindi magiging available sa ating Gilas Pilipinas. At sinabi nga ni Coach Tim Cone mga kabasketball, kung meron daw makakapagsabi sa kanya na merong isang available na big man na makakapantay sa laki at sa abilidad ni Japet Aguilar, ay magiging masaya daw siya na tingnan kung pwede yung player na yon para sa ating Gilas Pilipinas. Patungkol naman dito nga sa ating pambatong si Kai Sotto mga kabasketball, nakakuha na tayo ng impormasyon mula sa ating reliable source na nakakaalam talaga ng totoong nangyari diyan nga sa ating pambatong si Kai Sotto. At ayon sa source natin mga kabasketball, kasalukuyang maayos ang pakiramdam ng ating pambatong si Kai Sotto ngayon at yung dahilan ng kanyang pagbagsak sa sahig ay hindi dahil sa tinuhod siya ni Zach Aguste, no? Hindi mga kabasketball. Kaya kung mapapansin nyo, no, nauna siyang bumagsak at hindi talaga siya na, sabi kasi may nagkatuhuran daw, hindi mga kabasketball. Actually, ang kwento pa, ito palang isang teammate niya na si LJ Peak ay muntik ma-sprain nung game 1 dahil nga sa dulas ng sahig. Yan talaga yung main reason kung bakit bumagsak or napadapa si Kai, di ba? Naitukod niya yung dalawang kamay niya kasi unang dumulas, papakita ko sa inyo, unang dumulas yung kanang paa niya, tapos na-outbalance na siya, unti-unti na siyang pabagsak. Ngayon, etong tuhod ni Zach Aguste, kung makikita nyo, hindi na umabot, hindi talaga siya tumama doon sa tuhod ni Kai. So hindi sila nagkatuhuran, kaya siya bumagsak. Unang na-outbalance si Kai, kaya siya bumagsak. So yun mga kabasketball, bukas magkakaroon ng MRI si Kai para siyempre ma-check kung ano ba talaga, kung may fracture ba. At yun mga kabasketball, sana nagustuhan nyo itong ating munting update. At para sa mga hindi pa nagsusubscribe, huwag kalimutan. Hanggang dyan, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.